Ginong Liang, pang 108 na. Ang yaya na pinalitan nyo, hindi pa rin mapatahan ang bata. Ito na ang huling batch. Kung wala pa rin tayong makita ngayon, lahat kayo ay tatanggalin. Hindi pa Indonesian Nula SA College of Fine Arts, hindi pa tapos mag-aral. Nag-alaga na ng bata. Linyaki, baka. Siya ang nobya ni Ginoong Liang. Parang may pamilyar sa kanyang mukha. Ang liit niya, ano ba ang alam niya? Baka hindi pa nga nakakapagpalit ng diaper. Hindi mag-aral na mabuti, anong ginagawa mo rito? Baka naman, gustong akitin si Ginoong Liang. Ano? May balak kay Kuya Zinan? Hindi dapat siya manatili. Strikto si Ginoong Liang. Kailangan ng 5 taon na karanasan sa pag-aalaga ng bata. Narinig mo ba? Hindi ito lugar para sa kahit sino. Dapat may kwalifikasyon ka. Kaya ko. Kaya kong magpasuso. Ano? May tao bang titingin kung ano ang problema ng baby? Nako ke Bea. Tapikin mo ang likod. Hindi ganyan ang pagtapik, ako na. Kung hindi mapapatahan ng anak ko ngayon, lahat kayo ay mawawalan ng trabaho. Subukan ko kaya. May mga tao, konting aral lang, shortcut agad ang inisip. Mag-ingat ka, mahalaga ang bata, kapag may nangyari. Hindi mo mababayaran kahit magtrabaho ka habang buhay. Miss, kung hindi mo alam ang pag-aalaga ng bata, huwag kang makialam. Kapag may nangyari sa anak ko, ipapapatay kita. Kulit lang ang bata. Mabilis ang epekto ng acupressure massage. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Okay lang, intestinal obstruction lang ang bata. Hindi ko inaasahan na magaling pala ang batang ito sa pag-alaga ng bata. Tignan mo, parang komportable ang bata sa kanya. Paano kaya? Paano niya? Bata ka pa, hindi ka pa naging yaya. Paano mo napag-aralan ang mga sampol? Noong bata pa ako ang nag-aalaga sa 3 kapatid ko. Pagpapasuso, pagpapalit ng diaper, at pagpapatulog, ako ang gumagawa. Kaya hindi mahirap para sa akin ang mag-alaga ng bata. Hindi pala madali ang buhay ng batang ito. Bakit mo naisip? Magyaya. Kasi malaki ang sahod. Kailangan ko talaga ng pera ngayon. May tao palang ganito ka-direct. Mukhang komportable ang baby sa kanya, baka. Ikaw na. Bigyan kita ng 1 milyon kada buwan. Manatili ka na. 5 milyon. Salamat sa oportunidad, Boss Liang. Aalagaan ko ng mabuti ang baby. Ang bait ni Boss Liang sa Youngness. 1 milyon para sa yaya. Talagang prinsesa ang kapalaran. Kuya Sinan, isang mahirap na estudyante na walang karanasan. Bakit siya? Ang desisyon ko. Kailangan ba ng permiso mo? Talagang pinanatili niya ang babaeng ito. Chuk si Aoning. Hindi kita patatawarin. Pasensya na, Boss Liang, ako, magliligpit na ako. Ikaw ang gumawa nito. Hindi ko inakalang ganun siya kagaling, hindi tulad ng isang estudyante. Nako, sigurado akong iniisip niyang hindi ako seryoso sa trabaho. Ako. Nakita kong natutulog na ang baby, kaya ako. Para sa'yo. Bakit? Ayaw mo. Hindi ganun. Sobrang mahal nito, hindi ko ito matatanggap. Kung ayaw mo, bukas dadalhin kita sa butike para palitan. Hindi, Manager Layang, hindi ko kailanman. Nagkaroon ng ganito kamahal na bag. Mas okay na sa akin ang gamitin kong tela na bag. Sapat na ito hanggang sa ako'y makapagtapos, pero itong bag.
Ibigay mo na lang sa iba. Kulang ka sa pera dahil ba sa mga ganitong bagay? Ako. Nagtratrabaho ako bilang yaya para makapag-aral. Ang pamilya ko, hindi sila magbibigay ng pera para sa pag-aaral ko. Alam kong may masamang balak ka kay Kuya Sinan. Manager Layang, ano-ano ang nangyayari? Walang nangyayari. Pareho pala sila ng baby sa birthmark. Ito ang buhok ni Zhou Xiaoning. Ipatingin mo ang uni niya at ng baby. Siege, Manager Liang. Congratulations, SA 80 model student, Zizhu Xiaoning, sa muling pagkakamit ng National First Class Scholarship. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Sandali lang. Mga guro at kaklase, alam nyo ba ang tunay na mukha ng model student na ito? Hindi ba yan ang anak ng Lin Group na si Linyaki? Kunanan mo, siguradong may iskandalo. Miss Lin, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Tingnan ninyo ang malaking screen. Ito ang ating minamahal na kaklaseng Zhao. Araw estudyante, gabi yaya. Hindi, kapit. Hindi totoo yan, huwag kang magsinungaling. Diyos ko, ang kapal ng mukha, nakakahiya sa aming paaralan. Paano nagkaroon ng ganitong estudyante? Paano nangyari ang ganitong bagay? Ako, naghanap lang ako ng part-time na trabaho bilang yaya. Hindi ako kabit ng iba, huwag ninyo akong pagkamalan. Paglalaban, alam ng lahat na may kasunduan ako sa kasal kay Liang Sinan. Pumupunta siya sa paaralan para sunduin ako, pero ikaw ang sumakay sa kanyang sasakyan. Pwede mo bang sabihin na hindi mo siya ginaganyak? Hindi ko ginaganyak si Ilayang. Si Ilayang ang nagpumilit. Paano magkakagusto si Kuya Sinan sa isang tulad mong mababang uri? Ikaw ang nagplano ng husto para umakyat sa kanyang kama. Ito ay pagiging kabit ng may kalaman. Nakakadiri, ang ganitong uri ng tao ay dapat nang umalis sa aming paaralan ng sining. Umasa. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Ikaw ang umalis. Dahil sa malubhang isyu sa moralidad ng aming mag-aaral na si Zhao Xiaoning. Matapos pag-usapan ng paaralan, nagpasya ang paaralan na kanselahin ang kanyang karapatan sa scholarship. Mabuti. Ang ganitong uri ng tao ay dapat nang umalis sa aming paaralan ng sining. Akala ko dati, siya ay isang simpleng babae. Hindi ko inasahan na ganito siya kawalang moral. Wala talaga akong ginawang maruming bagay. Bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Maniwala sa iyo. Ito ang kapalit ng paggaganyak mo sa lalaki ko, karapat-dapat lang sa iyo. Liang. Lumabas na ang ENA report, Bibi, Zhao. Talagang ina ng sanggol. Ang ganda, alam kong tama ang kutob ko. Normal lang ang trabaho ko, hindi ko inagaw ang lalaki ng iba. Lin, bakit mo ako pinaratangan? Wala talagang anuman sa akin at Ilayang. Gusto mo ba talaga akong patayin? Pinarat anggan kita? Para sa isang tulad mong mababang uri. Madali lang kitang puksan, parang langgamling. Lahat ng banta sa paligid ni Kuya Sinan, alisin ko, lalo na sa isang tulad mong hamak. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Para bitawan mo ako. Ngayon, agad. Tumawag ka kay Kuya Sinan para mag-resign. Buksan mo ang speakerphone. Sasabihin ko sa iyo, ako lang ang gusto ni Kuya Sinan. Ikaw, laruan lang niya. Kung tatawag ka ngayon para mag-resign, tiyak na papayag siya agad. Ang mga tulad naming nasa mataas na lipunan, hindi kami nag-alala. Sa mga tulad ninyong mababang uri, papasok at lalabas. Ilayang, ako. Abala ako sa pag-aaral, hindi ako makakapagyaya ngayon. Gusto kong mag-resign. Sige, pwede. Siya naman talaga ang ina ng baby. Bakit pa kailangan ng yaya para manatili?
Ang mga babaeng walang modo, dapat paluin ng patpat hanggang mamatay. Ano iyang ingay dyan sa'yo? Opo, narinig Montag BA? Para sa amin, ang pagpapalit ng katulong ay parang pagpapalit ng tissue lang. Huwag kang umasa na may sasaklolo sa'yo ngayon. Tigilan mo na yung pantasya mo. Para lang sa baby ako, inupahan niya. Paano ko naman aasahan na tutulungan niya ako? Akala mo ba pag nakatulog ka kay Kuya Sinan, magiging Rina ka na? Kaval ang hiya. Wala talagang nangyari sa amin ni Boss Layang, pakiusap. Patawarin niyo na ako. Gusto mong patawarin kita. Magpakita ka ng sinseridad. Ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad. Bilisan mo, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Lynn. Tama. Lumuhod ka nga. Lumuhod ka. Isang mahirap lang na estudyante, paano niya afford? Ang ganitong mamahaling uniforme. Tiyak pera ni Boss Liang ang ginamit. Ang lakas ng loob mong gamitin ang pera ng nobyo ko. Para bumili ng damit. Kaval ang hiya. Ubaren Montag siya. Huwag niyo akong hubaran. Mahilig ka bang mangakit ng lalaki? Huhubarin kita at itatapon sa kalye para makita ng lahat. Kadiri. Kahihiyan ang maging kaklase ng ganyan. Kahit basagin mo pa ang ulo niya, hindi sapat para mawala ang galit ko. Mga kaklase, kunan natin siya ng video. Huwag. Ano ba yan? Bitawan niyo ako. Huwag. Mahilig ka bang mangakit ng lalaki? Tigil. Ito si Boss Liang NG Liang Corporation. Naku, nakita ko pa ang pinakamayaman sa school. Boss Liang, kayo po ang pinakamalaking shareholder ng school namin. Bakit hindi po kayo nagpaalam bago pumunta? Kuya Sinan, bakit ka nandito? Sino ang nagpahintulot na galawin ng tao ko? Ang Montag? Boss Layang. Huwag kang matakot. Nandito ako. Walang makakagalaw sa'yo. Simula ngayon, sino mang gagalaw kay Zug Xiaoning? Kalaban na ng Lion Corporation. Kuya Sinan, pumunta siya sa bahay mo bilang yaya para akitin ka. Alam niyang may relasyon ka pero ginawa pa rin niya. Ganitong babae na walang moral. Dapat. Bago ko siya nakilala, single ako palagi. Saan ang galing yung alam niyang may relasyon? Bukod pa riyan, hindi rin siya yaya. Kuya Sinan, ano ibig sabihin nito? Siya ang tunay na ina ng anak ko. Asawa ko siya. Asawa. Paano posible? Baka nagkakamali ka? Ganitong babae na mababa ang estado, paano siya magiging ina ng anak mo? May kasunduan tayo, ako ang magiging asawa mo. Talaga bang iwan mo ako para sa ganitong babae? Lynn, hindi ko kailanman kinilala ang anumang kasunduan. Wala tayong anumang relasyon. Sana huwag mo nang linlangin ang lahat at magkalat ng chismis tungkol sa asawa ko. Kung hindi ako mag-aatubiling gibain ang Lin family. Ako pala ang nanganak sa baby, kaya pala mahal niya ako. Siguro dahil sa dugong nag-ugnay sa amin ng anak ko. Classmate Zhao, malaking pagkakamali lang ito lahat. Ibabalik na namin agad ang scholarship mo. 8 Xiaoning, actually. Naniniwala kami sa iyo. Lahat ng nanakit sa asawa ko, tanggal agad. Boss Liang, pasensya na, hindi ko sinasadya. Nauto lang kami ni Linyaki. Wala kaming alam, patawarin mo na kami. Magkaiba talaga ang mundo namin. Baka dahil lang sa baby kaya niya ako tinutulungan. Patawarin Montag na kami, Boss Liang, Xiaoning. Matagal na tayong magkaibigan, di ba? Tulungan mo ako, pakiusap.
Huwag kang matakot. Nandito ako, uwi tayo. Uwi. Zhao Xiaoning, dahil sa'yo. Napahiya ako, maghintay ka. Boss Layang. Salamat sa ngayon, ako na lang. Mag-isa na lang akong uwi sa dorm. Nadala na ang gamit mo sa Layang family. Ako, yaya lang ako, wala sa kontrata na. Kailangan kong tumira sa bahay mo. Binago ko ang kontrata. Idadagdag ko, dapat 24 pagkahati ito available. Mali ito, pag-kidnap ito. Itatali kita pabalik bilang Andrea Layang. Layang, hindi ko naisip na kumuha ng anuman mula sa bata. Gusto ko lang alagaan ng maayos ang bata. At makapagtapos ng pag-aaral ng maayos. Subo naman sa'yo, Jim Layang. Sa tingin ko, hindi mo kailangang mag-abala, ikaw at si Emeline. Hindi ba malinaw ang sinabi ko kanina? Ang asawa kong pinili, hindi magbabago. Pwede kitang lagdaan ng kasunduan kapag lumaki na ang bata. Kung gusto mo pa ring umalis, hindi kita pipigilan. Bibigyan kita ng pera at hahayaan kang umalis. Mukhang mahal na mahal niya talaga ang bata. Sana may kasama ang bata sa kanyang mga magulang. At lumaki sa isang malusog na kapaligiran, sige, para sa bata. Gagawin ko ang lahat. Unang babae na tumanggi sa akin. Hindi kita hahayaang umalis, tara, magpakasal tayo. Ngayon na. Layang, bakit ka nandito? Dumalaw ako para tingnan kayo ng bata. Tulog na ang bata, matulog ka na rin ng maaga. Layang, tulog na ang bata. Magaan ang tulog ng bata, madali siyang magising, Liang. Layang, ikaw. Ganito ka pala magpadede. Napatak pa sa mukha. Okay na, napunasan na. Tang mo. Layang, kung may sasabihin ka. Pwede tayong lumabas para mag-usap. Asawa mo na ako ngayon, paghanap ko sa'yo, may usapan lang ba? Ano-ano po ang kailangan ninyo sa akin? Nagkaanak na tayo, bakit ka ganyang kabahala? Kakainin ba kita? Layang, sorry. Simula nang maaksidente ako, wala na akong naaalala. Hindi ko naaalala na nagkaanak ako. Lalo na ang anumang nangyari sa ating dalawa. CJ, tutulungan kitang maalala. Layang, Liang, Jim Layang. Layang, ano ang ginagawa mo? Magaan ang tulog ng bata. Madali siyang magising. Kaya dahan-dahan lang tayo. Hindi ba ito si Zhou Xiaoning? Si Emma Liang mismo ang naghatid sundo. Balita ko asawa na niya ngayon. Ang swerte niya talaga. Layang, salamat sa ngayon. Hindi na kailangan sa hinaharap. Huwag mo na akong tawaging Leong Zong sa hinaharap. Hindi ako boss mo ngayon, asawa mo na ako. Asawa. Pwede mo akong tawaging Sinan. Kailangan mong ubusin ang nutritional meal na dala ko para sa'yo. Pagod ka na, magpahinga ka, huwag kang magpilit. Bakit siya napakabait? Wala pang nagmamahal sa akin ng ganito. Kung busog na ba ako, kung pagod na ba ako. At saka, para sa gatas ng baby. Kailangan mong kumain ng maayos, isipin mo ang baby. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Mga tao sa kanyang antas. Hindi ako pwedeng protektahan habang buhay, lalong hindi ako mamahalin. Para lang sa baby ang lahat, ang pangunahing tungkulin ko ngayon. Ay tapusin ang pag-aaral, pursigihin ang pangarap. Ang weird, may nagdadala ng bata sa klase. Sa art school pa naman. Kailan pa naging daycare ang school natin? Oo nga, akala montag naman ang yaman na dahil nakadikit kay Liang Zong. Kahit sa klase ipinagyayabang pa. Umiyak ang baby kapag wala ako, wala akong magawa. Hayaan mo na sila, tiisin na lang natin.
Ma'am, ito ang lunch na inihanda ni Liang Zong para sa inyo. Grabe, parang Michelin-stat na lunch ito Ang oa naman nito. Sobra ang pagmamahal ni Liang Zong sa kanya. Anong kayabang-yabang? Mamaya mo makikita. Ang 4th International Art Competition na Boundless Imagination ay magsisimula na ang mga hurado ngayong taon. Nasaan ang jacket ko? Kayo. Ito pala ang wet body art. Zhuk Xiaoning. Ang Tanga Montag. Gusto Montag pang Beijing Mrs. Liang. Ang layo mo sa akin. Unang round ng interview ngayon, pasok na ang mga kalahok. Ngayon na ba? Ano nang gagawin ko? Hindi ako pwedeng sumali sa gantong damit. Nag-leak ang gatas niya, Kadiri. Ito ba ang isusuot niya sa interview? Loko be Asia. Zhuk Xiaoning. Umatras ka na lang. Huwag mong gawing basurahan ang lugar na ito. Hindi mo ba nakikita na lahat ay ayaw sa iyo? Hindi ako naniniwalang dahil lang sa damit. Ay tatanggalin na ako sa kompetisyon. Kung nandidiri kayo sa akin, pwede naman kayong lumayo. At competition ito, hindi beauty pageant hindi baka. Pwede bang mag-ayos ka naman? Contestant 018, pwedeng magpalit ka ng damit. Disrespectful sa judges ang suot mo. Nawawala ang jacket ko. Wala na talaga akong ibang damit. Mayroon ba kayong pwedeng ipahiram na jacket? Siguradong ibabalik ko sa inyo ng bago. Kung maamoy ang gatas sa damit ko, Kahit 10 palit ang ibigay mo, nakakainis pa rin. Huwag kang manggarap. sino ang magpapahiram ng damit sa maruming katulad mo? Xiaoning, gusto mo ba na ipadala ko ang katulong? Para bigyan ka ng breast pad, pero sa dami ng gatas mo, diaper na ang kailangan mo. Ano ba ang problema sa pagbubuntis? Karapatan ng bawat babae ang magkaanak. Kapansuan. Nakakahiya. Nagiging amoy gatas ang paligid. Number 018. Maghanda ka na lang para sa interview. Fountain show ba ito? Pwede bang maging malinis naman? Gusto mo ba ng lactation masius? Sa dami ng gatas mo, mabubusog mo ang buong art school. Gusto kong magpasuso. Ano na ang gagawin ko? Ang 4 na taon kong paghihintay, masasayang na ba? Ang dami kong sinakripisyo. Ito. Si Boss Liang ito. Bakit siya nandito? Zinan, bakit ka nandito? Ano nang pakialam mo? Anak, bakit ka nagkaganyan? Tinawag niya itong anak. Ang sweet naman. Tingnan mo ang mga damit. Latest fashion at haute couture. Nakita ka yan SA Magazine. Bakit ka nandito? Bakit ka umiyak? Noong masakit ang pagpapasuso dahil kinagat ka ng baby. Ang tapang mo pa noon, Tumigil ka nga. itaas ang kamay. Hindi ba't dati ko nang sinuotan ng damit? Liang Sinan, kung magsasabi ka pa. Ano ang gagawin mo? Kagatin mo ako tulad kagabi. Sige, wag na tayong mag-away. Kanina, sino ang nang-insulto sa asawa at anak ko? Manager, kunin ang TV footage. Kanselahin ang karapatan ng mga nang-insulto sa pamilya ko. Sige, Mr. Liang. Boss Liang, bak naman. 4 na taon kami naghanda. Pa sa araw na ito. Boss Liang, hindi ka una ulitin. Nagkamali ako. Dalhin na sila palabas. Tapos na. Boss Liang, mali kami, hindi na namin ito ulitin. Patawarin mo na kami. Boss Liang. Ipasa mo lahat ng damit. Para makapili ng maayos ang asawa ko.
Kahit isa sa mga damit na yan, katumbas na ng 6 na buwan kong gastusin. Salamat ako. Okay na ako sa suot ko. Anong salamat? Tandaan mo. Ikaw ang babae ni Liang Sinan. Gawin mo ang gusto mo, sino nang may lakas ng loob na umimik? Saan ba makakakuha ng ganyang asawa? Kung ako lang sana ang napangasawa ni Boss Liang. Kahit araw-araw akong mag-leak ng gatas, payag ako. South Xiaoning, ang galing mo talaga. Dapat sa akin lahat ito. Bakit mo inagaw ang pagmamahal ni Sinan sa akin? Samahan kita sa loob. Huwag na, mas lalo akong kabahan kung kasama ka. Sige, hintayin kita dito. Sabihin mo. Pupunta na ako. Okay lang, sige na at magtrabaho ka. Kayong dalawa, huwag niyo iwanan ang misis at ang bata. Opo. Ingatan mo ang sarili mo. Kung may problema, tawagan mo ako. Bakit ikaw ang binibigyan ng atensyon ni Sinan? Hindi ako papayag, hintayin mo. Pinapunta ako ni Boss Liang para ipa-check up ang baby. Pero utos ni Boss Liang. Kakakuha ko lang ng mensahe. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Assistant Sang. Ako ang anak ng may-ari ng Lin Group at kasintahan ni Boss Liang. Makakapagsinungaling ba ako? Labas kayo. Pagbalik ni Boss Liang. Nasaan ang baby ko? Hello, nakita mo ba ang baby ko? Yung baby sa stroller. Balif KBA? Baby. Ako si Sok Xiaoning. Walang hiya. Nang akit kaili ang Sinan. Lakasan Montag, Gutom KBA? Ako'y isang walang hiyang yaya. Hindi ako karapat-dapat. Ano kaya ang isipin ng mga tao sa paaralan kapag nakita nila ito? Malamang headline agad ito pagka-publish. Huling 5 minuto na lang. Kayong mga ito, babalik sa inyo ang ginagawa ninyo. Ang kamay na ito na ginagamit sa pagpipinta ay talagang nakakairita. Ano ang balak mo? Tara na, pumunta na tayo sa exam room. Basura lang naman, kahit makapasok pa, wala rin itong silbi. Mamaya, ipapakita natin sa lahat ang kamay mong wala ng silbi. Anong klaseng basura ang kayang gawin nito? Nakakatuwa talaga sa puso ko ang makita siyang ganyang kapangit ang itsura. Ma'am, bakit mo pinapasok ang ganitong klaseng tao? Ang dumi-dumi niya tignan, ano ba nangyari? Tingnan ninyo ang damit niya, gatas ba ng inaya na tumatagas? Halo-halo pa sa dugo sa braso niya. Kadiri talaga. Talagang isang surot na ayaw ng lahat. Hindi ko alam kung bakit si Kuya Sinan ay nagpapanatili ng ganitong klaseng babae. Tignan mo ang sanggol sa kandungan niya, ang puti-puti at malinis. Paano nagkaroon ng ganitong maduming ina? Bahala na, wala namang kwenta ang ganitong babae. Walang kakayahan, walang silbi. Sa huli, masusuklaman din siya. Hindi ko na kailangan pang kumilos.
Tapos na ang exam. Paano nangyari? Wala na dapat silbi ang kamay niya? Paano nangyari? Hindi ba't wala nang silbi ang kamay niya? Ang 10,000 feathers facing the phoenix na brush strokes. Mukhang magulo. Pero bawat stroke ay nagsasabi ng paghihirap. At ang pulang stroke sa mata ng Phoenix, napakatingkad. Parang buhay na buhay ang painting. Tingnan ninyo, ang pakpak ng Phoenix ay nakabuka laban sa hangin. Parang nagpapakita ng determinasyon na babawi sa kabila ng hirap. Estudyanteng Zhao, paano mo nagawa ang ganitong klaseng obra? Habang nasasaktan ka? Siguro dahil katulad ako ng Phoenix na ito. Walang ibang pupuntahan. Dati ko pa siyang tinatawanan, pero ang galing niya, pwedeng maging mentor ko. Nakumplite pa niya ang ganitong obra sa ganitong maikling panahon. Parang himala. Ipinapahayag ko, ang nagwagi sa kompetisyong ito ay Estudyanteng Zhu Xiaoning. Anong pagpapanggap yan? Akala mo makakatalo ka sa akin? Mukhang kailangan kong gumamit ng ibang paraan. Zhao Xiaoning, ikaw ang nagtulak sa akin. Tita, sa wakas nakauwi ka na. Si Kuya Sinan ay lubos na nahumaling kay Zhao Xiaoning. Nawalan na ng gana sa pagpapatakbo ng kumpanya. Yung maliit na yaya lang yun. Palaging matalino si Sinan, bakit ngayon? Ang galing niyang magpanggap, nagmumukhang kawawa at dalisay. Sinadya pa niyang ituro sa bata na siya lang ang kilala. Tita, isang bises ko lang nahawakan ang bata noong nakaraan. Pinilit niyang umiyak ito. Kaya ako nasigawan ni Kuya Sinan, tita. Ang babaeng walang kwenta at walang kakayahan. Paano siya makakapasok sa ating mayamang pamilya bilang manugang? Tita, ang babaeng ito, karapat dapat bang pumasok sa aming liyang? Alice, Umiti ka. Zhu Xiaoning. Tita. Matulog na. Ngayong gabi, handaan para sa mga importanteng bisita. Ikaw ang magluluto. Ako, pero sabi ni Butler Sang. Nakakuha na ng Michelin chef. Sinusubok ka lang ni tita, manugang ng liyang. Kung hindi ka makapagluto ng pagkain, nakakahiya sa labas. Oo nga pala, allergic sa seafood si Chairman Wang. Halal lang ang kinakain ni Minister Lee. Vegetarian si MRS Liu, kaya sa handaan ngayong gabi. Kung hindi mo magawa ng maayos, at nagalit ang mga bisita, huwag ka nang umasang manatili sa lungsod na ito. Alice, Kilala si Chairman Wang bilang food critic. Noong nakaraan sa Zhao, kinain niya ang masarap na pagkain, biglang kinansela ang deal. At ang asawa ni Minister Lee, graduate ng Le Cordon Bleu sa France, sobrang taas ng standards sa Western food. Huwag ninyong takutin si Xiaoning. pero ang mga bisita ngayong gabi ay mga importanteng negosyante ni Kuya Sinan. Kung magkakamali, wala na. Huwag kayong mag-alala, naiintindihan ko ang kahalagahan ng handaan. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Siege, Abangan K.O. Dumating na ba ang Michelin 3-star chef na inimbita ko? Oo. Nasa likod bahay na. Mabuti kapag nagkamali ang probinsyana. Oras na namin para sumalang. Zhu Xiaoning. Kapag lubusan ka ng napahiya, tingnan natin kung gusto ka pa ng pamilya Liang. Tingnan mo ang itsura niya, parang hindi pa nakakita ng kalan. Dito, hindi pwedeng kahoy ang panggatong, tama. Ang mga high-end na kagamitan sa kusina, hindi para sa kanya. Nagaling sa simpleng buhay. Ang galing niya, magaling talaga sa paghiwa.
Sino ba ang hindi marunong maghiwa? Ang probinsyanang ito, ano ba ang kayang? Ihain na presentable? Kahit maraming taon na akong nagluluto. Ngayon lang ako, hindi sigurado, kailangan kong ibigay ang lahat. Kapag nagkamali, wala na ako. Tingnan mo ang kanyang itsura, akala mo talaga siya'y chef. Ano bang pwedeng magawa ng galing sa ganitong uri ng tao? Hindi ko inasahan, may talino pala siya. Ano ba ang silbi ng pagpapakita ng galing? Ang lasa ang mahalaga. Naku, bakit ganito katuyo ang isda? Tita, tingnan Montag. Ang laman, tuyot na tuyot. Ang pangit ng kulay ng kinsay. Juxiaoning. Ito ba ang resulta ng ilang oras mong paghihirap? Ito ba ay pwedeng kainin ng tao? Elayang, maaari po ba kayong tumikim muna? Bago kayo humusga. Tita, huwag po kayong magalit. Inasahan ko na ito, halika. Ipasok ang Michelin 3-star chef na inanyayahan ko. Mabuti na lang at masikaso si Yaki, kung hindi dahil sa iyo. Malaking kahihiyan ang abutin ng aming pamilya Liang. May mga taong akalay pagpuputol ng gulay ay sapat na para maging chef. Itapon mo ang basurang ito. Sandali, masarap talaga ang ulam na ito. Maniwala kayo sa akin, tikman nyo. Siguro wala kang masarap na nakakain. Ito ba? Basura talaga, nakakasuka lang tikman. Itapon mo na agad. Sandali, ang ulam na ito kahit na mukhang. Hindi maganda ang itsura, pero masarap talaga ang lasa. Tama na. Gusto mo bang lahat ng bisita ay magkasakit sa pagkain bago ka masyahan? At saka, ang luto ng mga hamak na insekto tulad mo, hindi kailanman abot sa panlasa ng mataas na lipunan. Ang pagod kong niluto ang mga ito. Hindi man lang ninyo natikman bago humusga. Hindi ba ako karapat-dapat sa kahit kaunting respeto? Anong klaseng respeto ang gusto ng mga hamak na tulad mo? Tumingin ka nga sa salamin, karapat-dapat ka ba? Tama na, Juxiaoning. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Umalis ka na sa bahay ng mga Liang. Mula ngayon, mawala ka sa lungsod na ito. Tao. Ilabas siya. Huwag mong galawin ang ulam ko. Huwag mo akong hawakan. Huwag. Teka. Ito. Ang sarap talaga nito. Totoo, mukhang tuyot ang isda pero natutunaw sa bibig. At ang sauce, napakagaling. Ako, tikman ka oren. Ang labas ng isda ay medyo crispy, ang loob ay parang tofu. Tikman ko rin ito, huwag mong ubusin, bigyan mo ako. Ano ba ito, isang outsider? Ang galing pala magluto. Ang galing ng pagkakaluto. Panatilihin ang sariwang lasa. Panatilihin ang sariwang lasa. Ang galing ng paraan, walang katulad sa nakaraan. At walang makakapantay sa hinaharap. Ako ay nahihiya sa sarili. Ano ba ang ginagawa ninyo? Nababaliw na ba kayong lahat? Tama na. Tigil na ang lahat. Ito. Ay tunay na masarap na pagkain sa mundo. Hindi ba't marunong lang magluto ng dalawang putahe? Magsisimula na ang family dinner, hindi pa kompleto ang mga pangunahing putahe. Ano ang nangyayari? Kuya Zinan. Zinira ni Juxiaoning ang family dinner. Napahiya ang pamilya Liang dahil sa kanya. Tumigil ka. Isang family dinner lang ito. Wala itong kinalaman sa kamay ng aking asawa.
Ang aking asawa, walang obligasyon na maghanda ng family dinner para sa pamilya Liang. Sinasadya mo siyang pahirapan. Hindi ko siya pinahihirapan. Siya ang nangako sa akin, 2 putahe lang ang ginawa niya. Sino ang nagsabing 2 putahe lang ang ginawa ko? Ako ang nakahanap ng kayamanan. Ang galing ng paghiwa, tamang taba at laman, manipis na parang pakpak ng kuliglig. Ito ang pinaka-autentikong sabaw na natikman ko sa loob ng 20 taon sa propesyon ko. Xiaoning, ang galing mo talaga. Karapat dapat kang maging asawa ng pamilya Liang, ipinagmamalaki ka namin. Tita, sobra naman ang papuri ninyo. Huwag mo akong tatawaging tita, tawagin mo akong nanay. Nanay, Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Na marunong ka ng mga ganito? Ano pa ba ang mga sorpresa mo na hindi ko alam? mula ako sa 8 taong gulang, nagluluto na ako para sa 7 miyembro ng pamilya. Noong high school, nagtatrabaho ako sa isang restaurant sa tabi ng kalsada. Noong kolehiyo, tumulong ako sa kusina ng isang restaurant. At noong nasa universidad ako. Sige na, mga nakaraan na iyon. Hindi na kailangang banggitin pa. Pero ang perang kinita ko noong kolehiyo ay galing sa mga iyon kung wala ang mga karanasang iyon. Hindi ko matatapos ang aking pag-aaral. Sa hinaharap. Hindi na kita pahihirapan. Juk Xiaoning. Ano ba ang pagpapanggap mong mabait? Maghanda ka na ng sasakyan, pumunta tayo sa ospital. Ilabas niyo ang babaeng baliw na ito. Gusto ko ang Lin Group. Bukas, babagsak na kayo. Ako. Gising ka na? Masakit pa ba? Sinan, naalala ko na. Anong naalala mo? Naalala ko. Nung gabing yun, pareho tayong lasing. Kaming 2 sa hotel, ikaw sinabi mo pa. Sasagutin mo ako. Mukhang tadhana talaga. Salamat sa inuman na yon. Kung hindi, wala tayong napakagandang baby ngayon. Huwag kang gagalaw. 3 araw na akong nakahiga sa kama. Kung mahiga pa ako, mangangalay na ang buong katawan ko. Day. Mag-ehersisyo tayo. CJ. Ikaw. Anong ginagawa mo? Huwag kang manggugulo. Mabait na baby, mabait na baby. Huwag ka nang umiyak. Ang weird, bakit ayaw sumuso ng bata? Maam, halos wala na po kayong gatas. Hindi na po kayo dapat magpadede. Ano nang nangyayari? Bakit ganito kalala? Anong kalala? Buntis ka na ng 6 na linggo. Normal lang na tumigil ang gatas mo. Buntis ng 6 na linggo. Di magkakaroon ng kapatid ang baby. Napakaganda nito. Salamat sa ninuno, ang pamilya nating Liang. Sa wakas, matatapos na ang minanang isang anak lang. Ikaw, Dahan-dahan ka. ibaba mo ako. Sa buhay ko, hindi na kita bibitawan.